Amen. Hallelujah. Malayo-layo pa. 30 years of existence sa Jesus Our Provider Ministry. At sa araw na ito, sinisimulan na namin ipaalala sa bawat isa ang ating mga pinagdaanan, bundok, dagat, hallelujah, patag o hindi patag na lugar, kasulok-sulukan, hallelujah, kung saan tayo dinala ng Panginoon sa paglilingkod na ito. At kung hindi dahil sa mga misyonero na dinala ng Panginoon sa atin, hindi natin malalaman ang katotohanan ito ng kaligtasan. At ito itinutuloy lang naman natin. Pinagpapatuloy. Kaya nga sabi nga natin, magpatuloy sa paglilingkod, hindi itong panahon parang mag-backslide, hindi itong panahon para, hallelujah, ay tumalikod sa Panginoon. Tuloy natin ang ating pag-aaral, sabi dito sa Romans chapter 9, verse 13. Kung gayon, masasabi ba natin hindi makatarungan ang Diyos? Ang sabi dito ni Pablo, hindi. So binigyan tayo ng idea ni Pablo na ang mismong kanyang bayan ng Israel na kung saan doon unang nakilala ang Panginoon Kristo at doon sila nakaranas ng himala, ng pagliligtas ng Panginoon, ng Diyos sa tunay. Sa kabila ng kanilang karanasan, sa katapatan at kabutihan ng Diyos, sila'y tumalikod at tunay nga hindi pinananaligan ang Panginoon. Kaya nga sabi nga ni Pablo na he is very disappointed dahil sa kabila ng lahat, na sila pa, kung sino pang pinili ng Diyos, ay sila pa ang pinakitaan ng hindi pananalig. Katotohanan po yan, sabi nga dito, the question is this, mayroong maliligtas, mayroong hindi. Sabi nga natin sa pagkakataong ito, kaya tinanong ni Pablo to, masasabi na ba natin hindi makatarungan ng Diyos sa pagitan ni Esau at ni Jacob? Bakit hindi si Esau ang pinagpala? Bakit si Jacob na ikalawang anak? Bakit pinili ng Panginoon si Jacob kaysa kay Esau? Sabi nga nakita natin sa pagpapaliwanag kahapon ni Pablo na tunay nga makatarungan ang Panginoon. Sa kabila ng Israel, karamihan na hindi nananalig sa Panginoon, tinukoy naman ng maliwanag ng banal na kasulatan. Sinabi ni Pablo na hindi naman lahat ng taga-Israel ay tunay na spiritual Israelita. No? So, katulad nga ng sinabi, tinawag ng Panginoon si Abraham kasama ang kanyang pamilya, and then mula sa kanyang pamilya, tinawag ng Panginoon ay si Isaac. And then mula sa pamilya ni Isaac, tinawag ng Panginoon si Jacob, na ngayon ay kilala natin Israel. Hallelujah. Tuloy natin, Romans 9:15, sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, nahabag ako sa ibig kong kahabagan at naawa ako sa ibig kong kawaan. God is sovereign. Walang nag-uutos sa Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Naalala ko sinabi ng isang kapatiran dati na, di ba pastor, kapag nagpe-pray ka, inuutusan mo ang Diyos. Yan ay isang mababaw na pagkaunawa. Pero hindi niya naiintindihan na ang pananalangin ay hindi pag-uutos sa Diyos, kundi pagpapaalala sa Panginoon sa kanyang pangako na pag-iingat, sa kanyang paggabay sa atin. Our God is our protector and our provider. Kaya sabi nga, pag nananalangin tayo, ipinaalala lang natin sa Panginoon ang kanyang ipinangako nang tayo ay manampalataya sa kanya. So ito po ay hindi pag-uutos, kundi ito ay pagpapaalala. Nakakalimutan ba ng Diyos sa kanyang pangako? Hindi. Kaya nga binigyan niya ang kanyang salita upang saliksikin natin at malaman natin kung ano ang kanyang kalooban. Hallelujah. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you desire, and it will be given, it will be done unto you. Hallelujah. So, tinutukoy dito ni Pablo, kaya't ang pasya ng Diyos ay nasasalig sa kanyang habag at hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao. So, nakita natin ang katotohanan na pinili ng Diyos si Jacob sa kabila na hindi pa sinisilang sila.
Pinili niya na at pinagpala niya na ang mga tao sa kabila na wala pa silang nagagawang mabuti o masama. Sapagkat ayon sa kasulatan, sa panahon ng Exodo, sinabi sa Paraon, "Ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakilala ko ang aking kapangyarihan at mahayag ang aking pangalan sa buong daigdig." So tinutukoy niya ang Paraon na naging dahilan upang ang Israel ay makilala ang kanilang Diyos na si Yahweh. At tunay nga sa pamamagitan ng katigasan ng ulo ng Paraon ay nahayag sa lahat ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Diyos. Hallelujah. Verse 18. Kaya kinahabagan nga ng Diyos ang sinumang ibig niyang kabagan. Pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang pagmatigasin. So anong ibig sabihin nito? Sasabihin mo naman sa akin, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ang makakalaban sa kanyang kalooban? So, kapag ang tao ba'y hindi niligtas ng Diyos, siya ay hindi makatarungan. Kapag ang isang tao ay hindi tumanggap sa Panginoon, sasabihin ba natin ang Diyos pinabayaan siya? Mga kapatid, many are called, but few are chosen. Ang panawagan ng Diyos sa lahat. Hindi man, sabi nga sa pag-aaral na sa Roma, una sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan at sa mga lugar na hindi nakarinig ng kanyang mabuting balita, siya ay nangungusap sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, ng kapaligiran. No, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay nagpapaalala na merong Diyos na lumikha dito. So, hindi pwede sabihin ng tao na hindi niya kilala ang ating Panginoon. At lahat ay binigyan ng pagkakataon na manalig sa Kanya. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng tao, dahil sa kasalanan, sa halip na sumuko sila sa Diyos, ay naging kapamakan pa nila ito. Hallelujah. Verse 20, ngunit ikaw na tao lang. Sino ka upang sumagot ng gayon sa Diyos? Masasabi ba ng tao sa lumikha sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Alam niyo po, katulad po na nangyayari sa ating pandemya. Hallelujah. Nang inutos ng presidente na hulihin ang lahat ng walang face mask, ang daming nag-react. Hindi nila pamigay yung face mask para lahat may face mask. Ikalawa. Hallelujah. So, wag nang hulihin. Wag nang hulihin. No? Sabi, kawawa naman. Nagugutom na nga. Ikukulong pa. Alam nyo na, hindi na iintindihan ng tao. Sabi nila, laban yan sa karapatan ng tao. Pero napakasimple ng gustong paalam ng gobyerno. Unang-una, ang ating kaligtasan, proteksyon, ay hindi lahat hawak ng gobyerno. Nasa tao pa rin ang pag-iingat. Napakasimple, palalawakin nyo pa. Hindi siniseryoso na marami ang COVID-19. Sa kabila ng mahigit 1 milyon na hawa, may mga nagsasabi pa rin, hindi yan totoo, trangkaso lang yan. Para ba sabihin natin, kung makita mo ang India, ganun ba ang trangkaso umatake? 400,000 a day. So isipin natin yung bagay na patuloy na kumakalat pa sa buong mundo. Yung second wave at third wave. Hallelujah. Simple lang. Face mask. Face mask. So nakakalungkot isipin, nasa kabila ng panawagan ng gobyerno, marami pa rin tao ang matigas sa ulo, kabag-abag, kapag sila'y nahawa, nakakaawa ang namamatayan. Pero sabi nga natin, hiniling nila ito. Katulad din ng mga tao na ayaw tumanggap sa Panginoon, alam natin na kapag tumalikod sila sa Panginoon, ang naghihintay ay kapahamakan. Hallelujah. Verse 21, wala bang karapatan na magpapalayok na gumawa ng isang kasangkapang mamahalin
at isa namang kasangkapang mumurahin mula sa isang limpak ng luwan. Ibig sabihin lahat ay nilikha ng Diyos. Pero sabi nga natin, sino magdidesisyon kung ano ang gagamitin para sa isang espesyal at ano naman ang bahagi ng isang pangkaraniwang kasangkapan. Pareho silang galing sa putik. Magkaiba lamang ang kanilang layunin. Hallelujah. Romans 9:22, bagamat ibig ipakita ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiistan ang mga taong dapat nang parusahan at limpulin. Kaya nga ho ngayon ng mga pelikula sa Hollywood, yung mga end of the world na mga movies, no? Lagi nilang binibigyan ng pansin doon na merong dadating mula sa alapaap, nawawasakin ang mundo, lilipulin ang lahat ng tao sa mundong ito. At ang gagawin ng mga tao sa buong mundo ay lalabanan nila sino man o anuman ang lumitaw sa kalawakan. So ano ibig sabihin nito? Tinutukoy nila ang pagwawakas ng mundo, tinutukoy nila ang gagawing paghuhukom ng Diyos. Pinakikita nila na ang Diyos nalilipol sa lahat ng masama ay hindi makatarungan. Na ang Diyos nagugunaw sa mundong ito ay hindi mapagmahal. Nagkakamali po tayo, bawat araw, bawat oras, ang salita ng Diyos ay pinahayag at ipinapaalala sa mga tao ang nais ng Diyos na kaligtas. Inihahandog ito sa lahat, libre. Pero ang tao ay tumatanggi. Ang tao ay ayaw magpasakop sa kalooban ng Diyos. At dahil dito, sila ay patungo sa kapamakan. Sa kabila nito, hallelujah, kung ang Diyos ay malupit at hindi makatarungan, ang kasalanan natin, ang kabayaran ay kamatayan. So sa bawat kasalanan ay kamatayan, physical, spiritual. So kung tayong lahat ay mamamatay, saan papunta ang mga kaluluwang ito? Kung sana ang kamatayan ay katapusan ng lahat, ngunit nakakalungkot ang kamatayan ay simula ng panibagong buhay. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos at walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Verse 23, ginawa niya ito upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinabagan. Nung una pa'y inianda na niya para sa kalwalhatian. Sabi nga natin, ang isip ng Diyos hindi natin kapantay. Ang isip niya ay mas mataas. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, higit doon ang kaisipan ng Diyos. Mahirap isipin na alam na ng Diyos kung sino ang Kanya, sino ang mananalig sa Kanya, at sino ang mapapahamak. Hindi ba nagbigay ng pagkakataon ng Diyos sa lahat para magsisi? Binigyan niya po ito ng pagkakataon. Kaya lang, sabi nga natin, ang katotohanan ito, kabila ng kanyang kabutihan, kahabagan, mas pinili pa ng tao ang mapahamak. Hallelujah. Verse 24, tayo ang tinutukoy na tinawag niya. Hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hentil. Kaya na sinabi niya ang mga Hudyo, dahil sa kakulangan, kawalang pananampalataya ng mga Hudyo, ang mabuting balita ay nakaabot sa mga Hentil at ang mga Hentil na hindi dating bayan, ang mga Hentil na namumuhay ng hindi kilala ang Diyos, ay naging bayan. At ang hindi niya minahal ay naging bayang minahal. Sa kabila na ang kanyang minahal ang Israel, ito naman ay nagkulang, nagkasala sa kanya. Kaya sabi dito sa 9:25, ganito sinabi niya sa aklat ni Hosea, yaong dating di ko bayan ay tatawagin kong bayan, which is ang mga Hentil, at ang dating di ko mahal ay tatawagin kong mahal ko. Verse 26, at ang pinagsabiang kayo hindi ko bayan ay tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Hallelujah. Verse 27, ito naman ang pinahayag ni Isaiah tungkol sa Israel. Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang sa kanila
ang maliligtas. Tama po, maluwag ang daan patungo sa kapamakan at maraming nakasusumpong nito. Pero makitid ang daan patungo sa kaligtasan. Konti lang ang nakakaalam nito. Verse 28, sapagkat maigpit at mabilis na gaganapin ng Panginoon ang kanyang hatol sa daigdig. Hallelujah. Verse 29, si Isaiah din nagsabi, kung ang Panginoong makapangyarihan ay hindi nag-iwan ng ilan sa ating lipi, tayo sana ay naging gaya ng Sodom at naging tulad ng Gomorra, na bura sa mundo, na wala sa sanlibutan ang dalawang masamang lungsod na ito. Mapalad tayo sapagkat binigyan pa ng pagkakataon ng Diyos ang lahat na magsisi. Sabi nga, kung ang mabuting balita ay ibinahagi sa Sodom at Gomorra, baka may ilan pang kaluluwa ang naligtas. Hallelujah. Pero sabi nga natin, naging halimbawa ang Sodom at Gomorra para sa mga bayan na namuhay sa kasalanan at kawalan ng pananampalataya sa ating Diyos. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga hintil na di nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay kinalugdan niya, alalaong bagay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Sana maintindihan natin na ang hindi pagpapasakop, ang hindi pagsunod ng Israel ay nagbukas ng daan sa atin na mga hindi Israelita, mga bansa sa buong mundo, nagbigay sa atin ng pagkakataon upang maging bahagi ng kaligtasan ni alay ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ika nga sa mga hugot ng mga broken-hearted, hallelujah, somebody's loss is somebody's gain. Ibig sabihin, kung sino man ang iniwan, ay merong tatanggap sa kanya at siyang iniwan ay kawalan doon sa naiiwan. Hallelujah. Verse 31, ngunit ang Israel na nagsikap tumupad ng kautusan upang kalugdan ng Diyos ay hindi nagtagumpay. Ang Israel na ginamit niya ang mga kautusan upang kalugdan ng Diyos ay hindi nagtagumpay sa kabila ng kanyang effort, pagnanais sa pamagitan ng mga religious act, mga gawaing mabubuti na sa tingin niya ay kalugod-lugod sa Diyos. Pero hindi niya ito ginawa upang malugod ang Diyos. Ginawa niya ito upang siya ay maligtas. Bakit? Sapagkat sinikap nilang sila'y kalugdan ng Diyos sa pamagitan ng kanilang sariling gawa at hindi sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Natisod sila sa batong katitisuran. Kasabi dito ay sa nasusulat, naglagay ako sa sayon ng isang batong katitisuran, isang malaking batong kanilang kararapaan. Ngunit hindi mabibigo ang sa Kanya'y nananangan. Yan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang inaantay nilang Mesiyas, tagapagligtas na akala nila ay manggagaling sa palasyo, makapangyarihan, mandirigma. Pero sabi nga natin, ang naging tugon ng Diyos ay hindi digmaan, hindi kamatayan, kundi buhay at kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid ko, narinig mo salita ng Diyos na ito. Ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Palagahan mo ang mensaheng ito sapagkat may mga tao katulad ng Israel na sa kabila na sila'y pinili ng Diyos, naranasan ang kabutihan ng Diyos, ay naisipan pang tumalikod at magrebelde laban sa Diyos. Kaya kapatid, kung binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos ngayon, inaanyayahan ka ng Panginoon na siya ay tanggapin bilang sariling Panginoon at sariling tagapagligtas. Ngayon na ang araw ng kaligtasan mo. Kung narinig mo ang salitang ito, ang Diyos ay makatarungan at huwag mo nang tigasan ang iyong ulo. Tanggapin mo na ang napakadakilang kaligtasan na inihahandog ng Diyos sa bawat
mananalig sa Kanya. Sabi nga ng 9:33, hindi mabibigo ang sa Kanya'y nananangan. Maaring narito ka dahil may pangangailangan ka na nais mo ipanalangin namin. Marahil narito ka sapagkat may mga bagay kang malaman tungkol sa Panginoong Jesucristo. Ito ang sasabihin ko sa iyo, ang Panginoon ay Diyos ng pagmahal, Diyos ng makatarungan, at Diyos na nagliligtas. Hindi siya binubuhat. Hindi siya dinadala ng tao. Siya ay may pandinig upang marinig ang iyong dalangin. Siya ay may mga mata na nakakakita. May mga paa na nakalalakad at may mga kamay na naiaabot sa sinumang napapahamak. Hallelujah. Siya ay Diyos. Siya ang ating Panginoon. Buksan mo ang puso mo sa Panginoon. Mula sa araw na ito, ihanda mo ang puso mo. Anyayahan mo siya. At siya ay papasok sa iyong buhay at magpapakilala siya sa iyo, ang ating Panginoon. Hindi reliyon, kundi relasyon. Na kapatid, katotohanan, hindi sapat na may alam ka sa Panginoon. Kailangan mong ipanganak na muli. Paano? Sabi nga natin, kung paano pinanganak tayo sa pisikal. Ito ang panahon na tayo muling ipanganak. Hindi sa pisikal, kundi sa spiritual. Hindi sa kagustuhan ng magulang, kundi sa kagustuhan ng Diyos. Sundan niyo po ako sa panalangin upang tanggapin ang Panginoong Jesucristo, upang bigyan ng pagkakataon ng Diyos na kumilos sa ating buhay. Aming Ama, sundan niyo ba ako sa panalangin? Aming Ama, salamat po sa katotohanan na aming narinig. Salamat po sa pag-ibig at sa kaligtasan na iyong inihahandog sa lahat ng mananalig sa iyo. Aming Ama, ako po'y nagkasala sa simula't-simula pa, maging nung panahon ng aking pagsilang. O Diyos, patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan na aking nagawa, sinasadya man o hindi. Aming Ama, inanyayahan kita, isinusuko ko ang aking buhay. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at aking tagapagligtas. Ama, manangan ka sa buhay ko. Ipahayag mo ang kabutihan loob mo at makilala kita sa pamagitan ng biblikal na kaparaanan. Ikaw na ang manguna, huwag nang ako masunod, sapagkat ang layunin mo ay para sa kaligtasan at kabutihan namin na nananalig sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ako na lamang po mananalangin, Ama, sa sino man nagbukas sa kanilang buhay, sa sino man tumanggap sa iyong kaligtasan. Dalangin ko po, Diyos, ng araw na ito, yung simula ng araw ng bagong buhay, isang buhay na nasa liwanag, isang buhay na may kapatawaran, isang buhay na may layunin, isang buhay na kasaya-saya. Dalangin ko po, Diyos, na sa bawat araw, sa pamagitan ng iyong banal na kasulatan, mangusap ka, magpakilala ka, na ikaw ay hindi lamang isa sa maraming Diyos, kundi ikaw lang ang nag-iisang Panginoon at nag-iisang Diyos na buhay. O Diyos, salamat po na marami at dalangin ko po, Lord, na lumalim sila sa relasyon na binuksan mo, O Diyos, sa relasyon na kanilang tinanggap. Salamat po ng marami at dalangin po namin naman na maranasan nila mula sa araw na ito hanggang sa araw ng iyong pagbabalik ang katapatan at kabutihan mo na puno ng pag-ibig, habag at pagliligtas. Salamat po ng marami, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah.